Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tawaging inilamang ako sa pangalan ng Nido. At ang karanasan na ibabahagi ko ay ang karanasan namin ng kaibigan kong si Romy. May napupusuan kasi itong isang babae sa lugar ng Dolores sa may Dumalag. Nangyari ang kwentong ito taong 1985. Tandang-tanda kong buwan ng Hulyo yon. Habang abala kami sa pag-aani ng palay. Sabi nitong kaibigan kong si Romy ay samahan ko daw siyang manligaw no. Pinanong ko kung saan. Ayun nga, sa Dolores lamang umano. Magmumotor lamang umano kami gawa ng itong si Romy ay may motor na ng mga panahon na yon. Hindi ba delikado sa lugar na yan, pre? Di ba maraming hindi magandang nangyayari doon? Wala naman siguro, pre. Kung takot ka, di magdala tayo ng pamunta. Meron naman si katay mo, di ba? Meron naman, pre. O sige, tanungin ko si tatay kung nandun pa yung pamunta niya. Teka, sino ba yung babae na nililigawan mo ha? Bakit hindi ko yata kilala yan? Tanong ko dito ha. Salome yung pangalan niya, pre. Kakauwilam naman niya dating Aklan. May kasama pa yung isang chicks. Kaso nakalimutan ko yung pangalan eh. Si Salome lang kasi yung tumapak sa isip ko. Alam mo na, tumibok yung natutulog kong damdamin. May pwedeng ilimpang pagpatapat nito sa akin nun. Naku pre, kalmaan mo lang muna. Mairap yan, baka mabaliw ka. Wala tayong pampagamot sa patotan pre. Nagtawanan na lamang kami dahil sa biro kong yon. So ano pre, kailan mo balak manligaw ha? Pero wag mo na mamayan gabi. Wala man namang huling laway na ng kiwin ko ha. Kailangan naroroon kami. Naiintindihan ko naman yan pre. Sasama na ako sa mamaya. Sabot naman ito. Lepat desanduan namin na sa Sabado ng gabi na lamang si Romy aakip ng ligaw. Sabi ko tamang-tama yan dahil makakapag-ipon pa ito ng pambigay ng pasalubong sa may lolo nun. Sa lolo ni Salome. Ano kayong madantang pasalubong dun pre? Hindi ko alam eh. Siguro para sa akin ha. Isang galon na laman tuba. Lumipas ang huling lamay at ang libing ang tiwin ko. Kaya doon na kami nagsimulang mag-ipon para sa panliligaw ni Romy. Kon, baka mamaya ibang klase ng tao yung mapapangasawa mo ha. Grabe ka naman kon, manliligaw pala na ako. Huwag mo naman isipin nga asawa agad baka mausog. Bago pa sumapit ang Sabado, kadad nung nagpapira ng isang galon na tuba si Romy, sa kilala namin mananggipe. Sabado ng hapon ang kinuha niya ito para dalhin namin sa lugar ng nililigawan niya. Pero amano ko, Sir Seth, napainom sa pinag-uunan niya ng tubalon. Uy, Tul! Bakit ka naman uminom? Alam mo namang manliligaw ka, di ba? Eri, kinakabahan ako. Kailangan ko lang pampalakas ng loob. Loko. Pero bakit to ba? Wala talaga akong budget para sa panduay. Tuba na nam. Binilan ko kasi ng ulam si Salome para naman may pasalubong ako sa kanya. Ano? Ulam? Gustong gusto ko nang humadalpak ng tawa sa kaibigan ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko gawa nun. Baka mapikon ito. Ating bista danaan. Hindi na rin tutuloy. Alas 5 ng hapon mula sa mismong bayan, ay dumiyay kami papunta sa lugar ng Dolores. Malapit naman yun sa bayan pero hindi ko alam. Ay kailangan pa pala naming maglakad papasok sa sipyo. Pagdating sa buana ng sipyo, kailangan pa naming umakyat sa may hindi naman takaasang bundok para malaping ang bahay nila Salome.
Grabe ka, tol. Paano ka nakakasiguro na bitin na kapera yung magandang bilog na sinasabi mo? Sabi kasi niya, ang lolo at lola niya, sina Pail at Berta eh. Kaagad naman akong napamura sa tinguran na yun ng kaibigan ko. Paulo binanggit niya kasi mga palalan ay palalan ng mga sikat na kuno-kunong aswang. Uy, alam mo naman kung anong bali-balita tungkol sa mag-asawang yun, di ba? Sabi ko dito habang nabiyanak ay. Tuy naman, sabi-sabitan naman yun. Wala naman pruweba rin mga nagsasabi na totoo ang mga kumakanap na balita, di ba? Ano man naman yung mga tao kung sinong hindi nakakapuno sa mga mata nila? Ining ginagawa nila ng istorya. Napatahimik na lamang ako sa sinabi niya ng kaibigan ko. Tama ba naman? Kung kaya't sinabi ko na lamang la sige, siyang bahala. Basta ako tol, bitulo para supportan at samahan ka. Kahit may nahihirapan ako sa kakalaka dito. Sabay pa ako sa sinabi ko. Kung kaya't nagtawanan na lamang bintaming darawa. Maayos naman kami nakakyat at nakarating sa kubo ng mag-asawang Berta at Payan. Tumawag ako. Kadad namang lumabas si Mang Payan. Ano akin mo kagino? Mang Pael, andyan po bang inyong mga apo na sina Salome at isa pa? Mga apo? Sinong may sabi na nandi ko ang mga apo ko? Nasa Manila ang mga anak at apo ko magino. Lakauwi sila dito 2 taon na nakaraan. Ha? May nakilala po akong dalada sa bayan na pagsabi apo mo daw sila. Kaya paanan po ako na umakit sana ng lido. Lapakunot ang loob na matanda. Daling di naman nakauwi ang kanyang mga apo nun. Maging ang kanilang kamag-anak ay hindi naman nakakapunta sa kanila. Napakamot na lamang kaming dalawa sa aming nalaman. Paano ba yan, Mang Pael? Dinilhan ka pa man din namin ng isaw dano na tuba. Ito po. Oo aba. Nag-aba na pa ka ni mga iho. Maluwag ang pagkakanyo sinawi ka ng matanda. O alikot, inumin na lamang napin ni mga iho. Pagayani man para sa amin ni Romy. Nagkapinginan naman kami na waring nagtatanong sa isa't isa kung makikipag-inuman ba kami o hindi doon. Napawi ang pagkakanyisi ng matanda. Kasama din ba kayo sa mga naniniwala sa mga sabi-sabi ha? Tanong nito sa amin. Ba, hindi o. O para, at inumin na natin yung tuba mano. Masarap mag-inuman pag may kasama. Direktang sabot ko dito. Wala naman kasi akong napansin na kung anong wali sa bahay na mala ito. Kahit gasera lamang ang kanilang ilaw, gawa nang wala pa na mamalingan ng kuryente sa lugar ng mag-asawa. Tamang-tama yan, Paul. May dala kang bawas. Ihawin na rin natin yan. Mika ko sa kaibigan ko na halatang dismayado sa aming lakad. Iniabot naman ikaw sa akin ang bawas nun. Nubay ang Paul. Biguan agad, hindi pa man nagsimula. Sabay tawa na koksyo ko dito. Napakamot na lamang ito sa ulo. Teka mga iyo, kada dito ba yung mga dalaban na sinasabi ninyo? Tarong nito habang hinahanda na aming pagyuduman. Kumoy talang tigi sa naming baso. Oh, ikaw na maghugas na mga baso nyo. Pumunta ka na lamang sa kusina at naroro ng asawa't kutnab sa saing. Tamang-tama ang dala ninyo. Wala pa kaming ulam. Makikisalam na nung kami sa inyo, pwede ba? Tanong ni Mang Pail sa akin noon. Mawa naman po manong. 3 naman 3. Pulutan natin tong isa. Etong dalawa, ulamin natin. Sagot ko naman. Yudiwanad ang reaksyon ng mukha ni Haning Berta. Hindi niyo pa nasagot ang tanong ko, iho. Rika ni Mang Pail noon. Sabay pininte Romy. Lapas sa bulot naman ang bukang loko nang wala sa sarili. Kung kaya't napapailin na lamang ako habang pahimik na umingiti. At ang kaninang pag-aalala sa mag-asawang matantay, nawala na lamang bigla gawa ng nakita ko kung paano ang kanilang gawi sa kanilang bahay.
May amoy na hindi kaaya-aya ay wala akong namoy nun. Malinis ang loob. Kaya kinlabas ng pangalan ng mag-asawang ito. Ako na lamang din ang nag-ihaw ng beda naming bangos. At si Aling Berta naman ay muling absain para isama na kami sa hapunan. Maging masaya ang aming hapunan ng gabing yun. Iniwasan ko na munang toksuin si Romy baka kasi magawa na kapag lasing na. Wala pa naman kami sa lugar namin. Habang naghahapunan, labuksan muli ni Mang Paelang usapin kung sino ang dalaga na nakilala ni Romy. Ano bang pangalan nyo, tol? Salome? Tumango naman si Romy sa tanong ko na para bang hindi makapaniwala sa nangyari. Huwag mo rin isipin yan, tol. Malay mo ba kung nagkuuna rin ng babae na yun? Pampadubag-loob na sabi ko. Naparisip ako sa sinabi ng babae niyan mga iho. Bakit yung kaya sinabing apo ko siya? Hindi ho siya Mang Pael. Sila ho. Dalawa sila. Alam niyo bang ang gagkalat sa mga tao na aswang kami mag-asawa yung mga totoong aswang? Wika Mang Pael? Ano po Mang Pael? Totoo yan. Babae ang gagkalat na aswang kami mag-asawa. Pero ang totoo, manggagamot ako. Ako ang nagbabantay sa kabayan sa baba. Pati lang sa pinda. Ang tinda Sir Setayang siyang tawag sa pinakasentrong lugar ng Dumalag. Ayon dito kay Mang Pael. Matanda yun naman nung binabantayan na lumabas sa lungga nila ang mag-inang kubot. Naninirahan ng mga ito hindi kalayuan sa bundok ng Panimanawan. Dito sa lugar na itay madalas nila ituro at madalas din nila sabihin ng mga apo ko sila. Magaling silang magpanggap. Kaya akong pinagbibintawan ng mga tao at alam ko yan. Ayon pa kay Mang Pael, wala lamang umano sa bokabularyo niya makipag-usap o magpaliwanag pa. Dahil kasi anong sabihin ni ko sa kanila, papaniwalaan pa rin ng mga tao ang gusto nilang paniwalaan. Kaya para saan pa ang pakikipag-usap? Mabuti nga ayong danawa Naduwa niyo makipag-inuman sa akin. Malanaw loob ko sa inyo mga iho. Nakikita kong hindi kayo mapanhusga. Mang Pael, patawarin niyo sana kami ni Aling Berta kung medyo nag-alinlangan kami kanina. Madami kasi talaga kami naririnig tungkol sa inyo Kalimutan mo na yan, iho. Naiintindihan ko kung bakit ka ba yan. Bito'y ibinaling ni Mang Pael ang kanyang atensyon kay Romy. Halata kasumanong nahulog nito sa babaeng. Hindi niya pa doon kakilala. Pag ang babaeng umana na yon ang klase ng nilalang na matagal niya nang hinahanap. Manalaman at lalabas umano ang tunay na kulay nito. Napatingin naman ng kaibigan ko sa matanda nun. Muli ay kinalong siya ni Mang Romy kung gaano niya katagal kakilala ang babae. Nakakahiyaman manong, pero bago ko na ho siya nakilala Nakita ko lang po sa palengke noong Miyerkules kaya nagpaaram ako na manligaw. Nasanay siguro sila na hindi ko pa binalop ng sabulag para sa mga kagaya nila ang buong lugar na ito. Kaya doon, hindi sila nagtagumpay na biktimahin kayo. Pero tingnan natin mamaya kapag pauwi na kayo. Uuwi ba kayo ngayong gabi? Uuwi ba tayo ton, Romy? Hindi umimik si Romy. Manong, hindi ako sigurado Yung kaibigan ko parang wala pa din sa wisher Kahit ako ay hindi ko rin alam kung bakit ganyan kaapektaado si Romy pero si Manong Pael, alam niya kung bakit ganun ang nangyari dito. Pwede umano siyang gamutin ni Mang Pael pero sa ngayon ay hindi na muna. Gusto kasing mahuli ng matanda ang mga nilalang. At ang tanging paraan lamang ng mga panahon na yon para mahuli sila
ay sa pamamagitan ni Romy. Anong gusto mong gawin namin, Manong? Inutusan kami ni Mang Pael na umuwi. Susunod umano sila ni Manang Berta noon. Ako naman takang-taka gawa ng itong si Romy. Habang lumalalim ang gabi, ay tila ba nababaliw ito sa kakaisip kay Salome. Kung kaya't nagpaalam na din ako kay Mang Pael na alis na kami noon. Bago kami umalis ay pinahiran kami nito ng langis na gawa sa niyog at may mga halamang ugat na nakababad dito. Sakto na umano yun sa amin para hindi kami mapahamak. Pagkatapos noon ay niyaya ko na si Romy. Tatanggalin ko ang sabulag na binalot ko sa lugar na ito. Wika ni Mang Pael. Nagpaalam na rin ako kay Manang Berta na nakikita kong hinahanda ang buntot pagi na gagamitin nila sa paghuli sa mga nilalang na yon. Habang naglalakad kami ni Romy ay tinatawag nito ang pangalan ni Salome. Iiling-iling na lamang ako ng aking ulo habang sinusundan ng kaibigan ko na yon. Nang malapit na kaming makababa ng burol, may nakita kaming kubo na may nakasinding lampara sa labas ng bahay. At doon, may naamoy akong hindi ka nais-nais nun. Pero para kay Romy ay napakabango nito. Tinatawag niya ang pangalan ni Salome. At ilang saglit lang ay may dilag na sumilip sa nakabukas na bintana. Hindi ito kagandahan sa paningin ko. Pero sa mga mata ni Romy, napakaganda nito at nagmamadali itong lumapit sa kinaroroonan ng kubo na yon. Kagad namang bumukas ang pintuan at maluwag ang pagkakangiting sinalubong siya ni Salome. Umakit siya ng bahay at tila ba nakalimutan na niyang may kasama na pumunta doon. Dali-daling sinarado ng babae ang bintana noon. Na para bang hindi ako nito nakikita. Naririnig ko ang hagik-hik ni Romy na tila ba tuwang-tuwa sa ginagawa ng babae sa kanya. At dahil sa hindi ko makita kung ano ang nangyayari, kung kaya't kaagad akong naghanap ng butas na masisilipan. Umikot ako sa likod ng bahay at doon ay may nakita akong iba't ibang damit ng mga kalalakihan na may mga bahid ng tuyong dugo. Kung kaya't mabilis akong umikot sa kabilang parte ng kubo para makita ang kalagayan ni Romy sa loob nun. Pero tila ba may kung anong bumabalot sa kubo na yon dahil kahit na tagpi-tagping kawayan lamang ang dingding, may kung anong nakatakip dito na naging sanhi para hindi ko masilip kung ano ang nasa loob. Ilang beses pa akong umikot sa bahay pero hindi ko pa rin makita kung anong nasa loob nun. Maya-maya pa'y narinig ko ang boses ni Romy na para bang nasasaktan. Ilang sandali pa ay may narinig akong tunog ng ibon na humuhuni. At biglang pagbukas ng bintana, kasunod nito ay ang pagpasok nito sa bintanang yon. Nagsimula na akong kabahan at nagdadasal na sana dumating na si Mang Pael para tulungan kami. Naririnig ko ang mga anghel sa loob at si Romy ay para bang walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Dahil hindi ko man lang naririnig ang boses nun. Gusto ko lang kalampagin ang pintuan. Pero wala akong lakas ng loob. Todo ang isip ko noon kung ano na ang nangyayari kay Romy. Kung kaya't pumunta ako sa lugar kung saan tumatagos ang liwanag ng buwan. Pumulot ako ng bato na malaki. Binato ko ang kubo ng mga nilalang na yon. Pagkabato ko, doon ko ulit narinig ang boses ni Romy na tila ba nasasaktan. Muli, binato ko ang bahay na yon. Dito na bubukas ang pintuan. Hinanap ako pero tila ba may kung anong mahika ang nakapalibot sa akin na
Hindi ako nakikita ng naghahanap na yon. Naisip ko na siguro si Mang Pael ang may kagagawan kung bakit nagkakaganon. Sa muli kong pagbato ng bahay ay tila ba may natamaan akong nilalang. Dumiretso ang bato papasok sa bintana. Kasunod noon ay ang pagkakita ko ng pares ng mapupulang mata na papunta sa direksyon ko. Dali-dali kong kinuha ang patalim na palaging nakasukbit sa taliliran ko. Nang malapit ng nilalang at susugurin na ako ay bigla na lamang merong humagupit na latigo na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. Doon ko na nakita si Mang Pael. Sumugod na ito sa loob na bahay. Sa tabi ko ay si Aling Berta na may hawak-hawak na buntot ng pagi. Dali-daling pumasok si Mang Pael sa kubo ng mga nilalang. Sa kanyang pagpasok sa pintuan ay kaagad siyang sinalubong ng mahabang buhok na siyang pumulupot sa kanyang legnon. Dali-dali akong lumapit para tulungan siya. Pero tila ba alambre sa tigas at napakadulas ng buhok na yon. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Lang walang ano-ano. Naisipan ko ang lighter sa aking bulsa. Kinuha ko ito. Sinindihan. Sabay tutok sa apoy sa mga buhok ng nilalang na nakapulupot sa leeg ng matanda. Hindi ko yun tinigilan hanggang sa masunog ang buhok nito. At unti-unti itong kumalas sa leeg ni Mang Pael. Si Romy, nakatihaya ito sa papag. Walang malay. Akala ko nga patay na yan eh. Samantalang ang nilalang naman na sumakal kay Mang Pael gamit ang buhok nito ay nanghihina na nun. Dahil hindi ito tinigilan ni Mang Pael sa pag-orasyon hanggang sa mabawasan ang lakas nito at hindi na makalaban pa. Dali-dali naman itong tinalian ng matanda at hinila papunta sa lugar kung saan ang isa pa nitong kasama. Na noon ay itinali na ni Aling Berta gamit ang baging na makabuhay. Pinagsama nilang dalawang nilalang. Itinali. Habang ako naman ay abala sa pagising kay Romy. Tol! Gising, Tol! Tol! Umuungol lamang ito na tila himbing na himbing sa pagtulog. Kung kaya't pinagsasampal ko ito hanggang sa magising na. Pagkagising ay lumabas ako ng kubo para puntahan at tulungan ng mag-asawa. Tamang-tama naman gawa ng nagpatulong si Mang Pael na ipasok namin ang magkapatid sa kubo ng mga ito. At dahil sa hindi namin ito kayang buhatin kung kaya't hinila na lamang namin ang mga ito papasok sa loob. Nang maipasok na namin ang mga ito, ay siya namang pagtatanong ni Romy kung ano ang mga hayop na pinasok namin sa bahay ni Salome. Bakit din ninyo itsura, Tol? Anong klase ang mga yan? Nasaan pala si Salome? Bakit nawala siya? Tingnan mo mabuti ang gagawin ko, Romy. Pagmasdan mong mabuti ang mga nilalang na nasa harapan mo ngayon. Walang ano-ano ay nagsimula ng mag-orasyon si Mang Pael. At sa bawat pag-amin nito, ay ang pagwisik niya ng bindidadong tubig sa mga nilalang. 7 beses na yung ginawa. At dito, unti-unting nawawala ang mga balahibo sa mukha ng dalawang nilalang. Habang patuloy ang pag-uorasyon ni Mang Pael at pagwisik ng binditadong tubig sa mga nilalang, ay siya namang pagbalik ng mga anyo nito sa orihinal na mga itsura. Maya-maya pa ay laking gulat na lamang ni Romy nang ang isa sa nilalang na yon ay naging kamukha ni Salome. Nakaawang ang bibig na napatitig si Romy sa isa pang nilalang na nooy unti-unting nawawala ang mga balahibo. Yan ay isang babae. Ganoon na lamang ang pagsigaw ni Romy habang tinatawag ang pangalan ng kanyang mahal na babae nun. Pero ilang sandali pang nakalipas, ang maamong mukha nito
ay napalitan ng tila ba isang malalim na pisngi. Ang mga mata ay tila ba bumao na sa bungo nito at unti-unting pumuti ang kanyang buhok. Ilang sandali pa, ang pagiging mukhang maganda na mga dalaga, bigla na lamang naging mukhang bangkay ang mga ito. Halos mabaliw si Romy sa kanyang mga nakita. Ako ay hindi makapaniwala na namamangha sa mga nasisilayan ko noon. Ito ang pinakaunang pagkakataon na makasilay ako ng mga nilalang na aswang na kung tawagin pa ni Mang Pael, mga kubot. Dali-dali kaming inabisuan ni Mang Pael na lumabas ng bahay. Sa paglabas namin ay kaagad nitong sinindihan hindi lamang ang katawan ng mga nilalang, pati ang buong kubo na yon. Hindi kami umalis sa lugar hanggat hindi natupok at naubos ng apoy ang buong bahay. Si Romy ay tila tulala at hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa kaibigan ko. Tol, okay ka lang ba? Aswang yung nililigawan mo, Tol. Nagulat ka, no? Hindi mo iniisip na ganyan yung babaeng kinababaliwan mo. Hindi ko alam, Tol, bakit nagkaganon yung itsura ni Salome. Tandang babae nun eh. Biglang naging matanda. Ikaw, Romy, marami pa ang hindi mo alam sa babaeng kinababaliwan mo. Uwi ka ng manggagamot. Ayon kay Mang Pael, alam niyang may hindi magandang nangyari dito kay Romy. Parang ginayuma o niyanggaw ang kaibigan ko. Napatanong naman ako sa kung paanong paraan. Maaaring ipinadaan umano sa laway. Hindi naman daw umano e-epekto kaagad sa araw na yun ng pangahawa. Pinauwi muna kami at pupuntahan na lamang umano kami ni Mang Pael sa susunod ng araw. Wala naman akong nagawa kundi ang umuwi kaming dalawa ni Romy ng gabing yon. Kinabukasan bago pa man tumaas ang sikat ng araw, ay nasa bahay ng mag-asawang manggagamot. Laking gulat naman ni tatay nang hinahanap ako nito. Nagtataka man ay kaagad akong pinuntahan sa aking silid ng aking magulang at sinabi na hinihintay ako ni Mang Pael. Bumangon na ako para puntahan ang mag-asawa. Miyaya ko silang magkape muna bago sila magsimulang gamutin si Romy. Pinatawag ko ang mga magulang ni Romy para malaman din ng mga ito ang nangyari sa kanilang anak. Hindi ko man nasundo ang mga ito. Ayun naman. Dumating na ang ama ni Ronnie sa bahay para magtanong kung kasama ko ba ito kagabi. Sinagot ko naman ito na oo. Nasa loob pa si Romy at kasalukuyang nagpapahinga nun. Nagpasalamat naman ang ama nito na kasama ko si Romy at natutulog sa bahay. Ayon kasi dito sa kanyang ama, meron umanong nangyaring hindi maganda noong nakaraang gabi. Sa itaas na bahagi ng Sohotuma na yon. Meron umanong nakakitang isang patay na lalaki. Sabi ng mga kasama niyang umiinom sa lugar ay nagpaalam lamang umano na iihi pero hindi na nakabalik. Hinanap nila ng mga 10:00. Natagpuan nila wala ng buhay ng umaga. Wakwak ng tiyan sa gitna ng kakahuyan. Sumalakay na naman siguro ang mag-asawang aswal. Wika ng ama ni Romy noon. Nasa bahay kami ng mag-asawang aswang na sinasabi niya kadabi, Will. At sa oras na sinabi niya yung kasama din namin yung dalawang matanda. Tuwing nga kami nagkapunan eh. Ilulam namin yung binilin pangus ni Romy na ibibigay yung kasana sa liligawan ng babae. Hindi po mga aswang sila Mang Pael. O wala sila mag-asawa. Baka kasama na rin kami sa paglalamayan na yon. Lagulat ang tapay ni Romy sa ipinagtapat ko sa kanya. Para bang hindi ito makapaniwala sa aking mga sinabi. Kaya po nandito si Romy. Bawal po siyang lumabas ng bahay.
Nandito din po yung mag-asawa para gamutin siya. Naiyanggo po si Romy na mga babaeng kinababaliwan niya. Yung babae po yung aswang. Napatay ni Mang Paipuhin kagabi. Matapos pang ikwento ang lahat-lahat, napatanong nitong tatay na Ronnie kung nasaan ang mag-asawa. Sinabi ko naman ulit na nasa loob nun. Gagamutin ang pagiging yang daw ni Romy. Bago pa man ito kumapit sa katawan niya. Ipinaliwanag ko rin na manggagamot ang inaalamin ng aswang. Dari-daring pumasok sa bayan namin ang tatay ni Romy. Ipinakilala ito ni tatay sa dalawang matanda. Humingi ito ng kapatawaran sa mga nasabi niya kanina. Huwag niyo nang inconvenient. Sanay na kami sa banyang parata. Hindi naman kami nagpapariwanag sa mga tao. Tinignan ni Mang Pray ang bintana. At nang makita nitong pataas ng sikat ng araw, dali nitong mirapitan ang himbing na himbing pa rin natutulog na si Ronnie. Ang klase ng pagtulog nito yung tipong pagod na pagod sa kung anumang ginawa nito magdamag nun. Ayon naman kay Mang Pael. Ganun na ganun umano ang kaugalian ng mga yanggawa. Pagod na pagod sa umaga at magigising sa gabi. Nakatingin lamang gabi habang pinadasalan ng manggagamot si Romy. Samantalang si Aling Berta naman, iniikutan ito daradarang kaldero na merong lamang uling na may halong insenso, palaspas, tamangyan na may halong asin. Iniikot-ikot niya ang pangsoob na ito habang nag-o-orasyon si Mang Pael. Tumagal yun ng halos kalahating oras. Pagkatapos ng pag-o-orasyon nito, ay ang paglagay ng guhit na krus sa noo mismo ng kaibigan ko. Pati na sa punso, sa kamay at sa paa. Maya-maya pa ay nagising na ito. Humingi ng pagkain pero lamhairan ito ay ayaw naman ito ng mga pagkain namin. Basta daw, pagkain. Bahagya akong kinabahan sa inaasal ito pero nandiyan naman si Mang Pael ko kaya't panatag na rin ako kahit papano. Hindi siya binigyan ng pagkain nun. Sali pa'y pinainom lamang siya ni Mang Pael ng maraming tubig. Pagkatapos nitong uninom ay kaagad naman itong gumanik sa pagtulog. Inahapunan. Pagsapit ng 6:00 ng hapon. Labisin nito. At tila ba napakalakas nito. Nagsimula na namang magpausok si Aling Berta at muling nag-orasyon si Mang Pael. Noong una, malakas talaga si Romy. Gumadalaw, hindi mapakali, na para bang gustong sirain ang bawat pader ng kwarto. Pero habang tumatagal ang pagpapausok at pag-uurasyon, kitang-kita namin na unti-unti itong naging isang lantang gulay. Nang magsimula na itong magpawis, doon na siya pinainom ni Mang Pael ng langis na hinaluan nito ng patas ng palamansi. Humintulo rin sa pagpapausok si Aling Berta. Pagkatapos mapainom ni Mang Pael ng langis na may kalamansi si Romy, dumol-duwal ito. Sa isang sadlip ay sumuka ito na tila ba hindi maputol-putol na laway. Nakagaya ng iba sa mga kwento mo. Ubod ng masangsang na baho ang niluluwa nito. At isang saglit pa ay ang pagwilwak ng suka nito na may kasunod na isang parang palaka na napakalansa. Humihina-hina pa yon. Kaagad naman itong binakma ni Mang Pael gamit ang iping na tela. Ay pinasok sa may garapon na may lamang langis at mga halamang ugat. Pagpasok ng hayop sa garapon, nakita ko ang pag-usok nito. At naging isa itong abo na humalo sa langis at mga halamang ugat na naroroon. Hinang-hina si Romy nun. Lupay-pay ang katawan. Pagkatapos nun, lagda ditong pinainom ng tubig at pinahigop ng mainit na sabaw.
Para naman bumalik ang yakas mo hanggang sa kaya mo nang kumain ng totoong pagkain. Uwi ka sa kanini mong pait. Labis-labis ang pasasalamat ng mga magulang ni Romy sa mag-asawa. Natanggal mo ito ang yanggaw sa katawan ng kanilang anak. Manong Pael, ano pa rin mangyari sa nakuha niyo sa suka ni Romy? Ayun ba? O ito na. Nakahalo na sa namis ko. Ito yung ginamit ko sa inyo para hindi tayo mahawakan ng mga nilalang. Ang abo ng mga kauring nito na nakahalo sa langis ang siyang nagsisilbing sa bulak. Laging maayos ang kalagayan ni Romy. Matapos siya magamot na mag-asawa. Lagalok pa mga magulang ni Romy ng bayad pero mariin itong pinanggihan ng mag-asawa dahil bawal na bawal ito sa kanila. Pinagapunan na lamang namin ng mag-asawa at pinihapid namin sila ng tatay ni Romy pauwi sa kanila. Labis ang pasasalamat ko na makilala ang mag-asawa na ito. Simula noon, nawala na mga maling akusasyon sa mag-asawa at nagsimula nang yumapit ang mga tao sa kanila para magpagamot. Ako po si William. Ang kwentong ito ay karanasan ni Papa. Papa po ang tawag ko sa lolo ko. Sila na po kasi ni Lola ang nagpalaki sa akin mula nang hindi na mahagilap ang mga magulang ko. Karanasan niya ito noong mga panahon na binata pa sila ng kapatid niya. Tawagin nating Papa Iko, si Lolo, at Don naman ang kapatid niya. Gaya ng mga kwento noong mga kapanahunan, kapag dumadayo sila Papa sa isang lugar, talagang kailangan nilang maglakad. Maswerte na lamang sila kapag may mga dumadaan na mga nag-aangkat na mga negosyo para makisabay. Si Papa Iko at ang kuya niya, hindi naman sa sanggang dikit sila pero sabihin na nating sa 5 kasing kapatid ni Papa, 2 lang silang lalaki. Kaya wala siyang magawa noon, kundi ang magbuntot dito sa kuya Don niya at maging sunod-sunuran. Ganun naman talaga dati. Kung sino ang kuya, siyang nire-respeto at sinusunod. Mas sanay sila sa dagat noon, Sir Seth. Malapit lang ang tirahan nila doon at pangingisda ang pangunahing pinagkakaabala nila. Nasa edad na noon ng sabihin na lang nating pagbibinata itong si Don. Si Papa naman nasa 12 anyos pa lang. Merong kasiyahan noon sa kabilang bayan. Ayon kay Papa, pinapayagan lamang itong kapatid niyang si Don na gumala o umalis ng ganon kalayo kapag sinasama niya si Papa Iko. Gustong-gusto din kasi ng mga magulang ni Lolo noon na matuto ito sa kuya niya. Kaya naman hinahayaan lang ito. May tiwala naman sila kay Don noon. Pero lingid sa kaalaman ng mga magulang nila. Ginagamit niya lang talaga si Papa kasi kapag napupunta nga sila sa ganoong handaan, iniiwan niya ito. Hinahayaan at binabalikan na lamang habang siya ay nag-i-enjoy at naghahanap ng dalagang pwedeng makilala. May kalayuan ng bayan, kaya naman ang bilin umano sa kanila. Huwag magpahapon o magpadilim at sa pinakakalsada dumaan. Maigi na umanong maglakad sila ng malayo. Basta wag na wag silang madako o wag nilang subukan at tawirin ang bundok papunta sa kabila. Mas mabilis nga naman. Ang bundok na ito ay ang pinaka-shortcut na. Pero iniiwasan ito doon, Sir Seth. Hindi dahil may mga tulisan o kung anuman, kundi maraming hiwaga ang nababalot sa lugar. Hindi umano ito kataasong bundok pero ito ang klase ng bundok na hindi mo makikitaan ng kalbong parte. Puro mapuno ito. May trail naman dito, Sir Seth, pero ang mga nakakatawid lang ay yung mga tagapaanan at yung mga hukbong sandatahan ng mga militar. Sabi-sabi, marami na daw ang naligaw at nawala dito.
May mga nakakauwi, may mga hindi. Ang mga nakakauwi ay may mga kanya-kanyang kwento. May humahabol umano sa kanila na mga nilalang. Yung iba, ilang araw na para bang wala sa katinuan. Basta mga ganon. At isa pa talagang usong haka-haka noon ang kanibalismo na nangyayari sa mga karatig na bundok. Oo, may mga issue na mga kanibalismo sa atin noong kapanahunan ni Papa. Kung magaling kang mag-research siguro matutuntun mo ang bundok na ito. So ito na. Maaga pang umalis sila Papa at kapatid niya. Noong nakalayo na sila, hinahabol-habol na lamang niya ang kuya niya gawa ng hindi na siya nito pinapansin. Papogi kasi umano yun kumbaga. Sinasabihan siya ng kuya niya na huwag magpahalatang kasama siya nito para hindi pagtawanan gawa ng nagyayayo ng kapatid. Noong nasa bandang kalsada na sila na nasa gilid lang ng bundok, na pinapagitan lamang ng palayan, napatingin si Papa doon. Bihira lang din kasi siyang madako sa lugar kaya nakakatakot. Marami-rami na rin silang nakakasabayan noon na mga naglalakad, papunta din sa kasiyahan sa bayan. Ang mas nakakadagdag takot pa kay Papa ay yung mga nakatira sa mismong paanan na yon. Lahat kasi ng mga ito nakatitig sa kanila. Maayos silang nakarating. Kagaya ng mga naunang kasiyahan na pinupuntahan nila, dumidistansya si Papa sa kuya niya. Siya nga pala, hindi naman ganon ka masama ang ugali nitong si Don. Ayos naman silang dalawa. Dala lang din siguro ng pagbibinata kaya ganon. Ang kinagusto naman ni Papa sa mga ganito ay hinahayaan lang din siya. Hindi siya bantay sarado lalo na kapag nakikikain na. Nag-enjoy si Don na naging rason kung bakit hindi nila namalayan. Napahapon na. Pasado 4:00 na umano noon nang maisip ng kuya niya na umuwi at paniguradong aabutan sila ng dilim sa daan at magagalit ang mga magulang nila. Maya-maya pa, merong kumausap dito sa kuya niya. At noong tawagin nitong ni Lolo Don si Papa, halos mag-iba umano ang mukha ni Papa noon. Nang sabihin ng kapatid niya na ito na sa taas sila dadaan. Para mga kalahating oras lang, nasa kabila na sila. Ito ang kauna-unahang beses na sinabi ni Papa sa kapatid niya ang mga katagang, "Kuya, wag dyan. Bakit dyan, di ba sabi ni tatay?" Pinigilan umano ito ni Don. Tinakot siya na kung gusto niya, doon siya dumaan sa kalsada at sasabihan niya na lang ang mga magulang nila na naglalagalag pa ito at hindi niya makita. Kumbaga palalabasin niya na naging pasaway si Papa. Wag na umanong mabahala gawa ng may kasama naman silang dalawang lalaki noon. Mga binata din. Pero doon lang nakilala ng kuya niya ito. Sa kasiyahan na yon. Nakarating sila sa paanan na malapit sa bayan. 4 silang umakyat doon. Hindi naman din ganon katarik, sadyang mapuno lang talaga. Ay nga kay Papa, parang gubat lang na may konting umbok. Ganon. May mga trail naman doon. Mga baging na nakatali sa mga puno-puno para hawakan ng mga dadaan. Nag-uusap-usap pa umano ang kuya ni Papa at ang mga kasama nila noong una. Pero noong mga bandang huli na, mga 15 minutos na at nangangalahati na sila. Nagkanya-kanya na sila ng lakad dahil medyo pang isang tao na lang ang kasya sa trail na ito. At sinisiksik na sila ng mga iba't ibang puno at halaman. Nauna si Papa. Sa likod ang kuya niya at sumunod ang dalawa.
Iba ang dilim ng gubat kapag ganong oras. Hindi kasi ito natatamaan ng liwanag lalo na dapit hapon on. Noong nasa maluwag na parte na sila at akmang lilingon na ng kapatid nito ang dalawa, bigla na lamang silang nawala. Napatigil umano si Papa at si Lolo Don noon. Walang ibang naisip na nakakatakot ang kuya niya, kundi nagtataka lamang ito kung saan napunta ang dalawang kasama nila, kung meron bang nilikuan. Hinintay pa nila ang mga ito, baka nahuli lang. Pero ilang minutong nakalipas, wala pa rin. Gusto pa sanang balikan ni Lolo Don ang parte na yon ng daanan nila nang walang ano-ano. Bigla na lamang nagkalasan ang mga sanga ng puno na nasa taas lamang nila. Ultimong mga dahon, nagsilaglagan. Napalingon sila sa taas. At sa maniwala man kayo o sa hindi, yung nakita ni Papa at ng kapatid niya ay yung tipo ng bagay na hindi nila makakalimutang dalawa. Dalawang nilalang ang nakita nila sa taas. Nakayakap sa mga sanga ng puno na nasa taas lang din nila. Sa dilim ng gubat na yon, may sapusa ang mga mata ng mga ito na nagpapaga at nagliliwanag sa dilim. Hindi na masabi ni Lolo kung balbunin ba or may suot na itim sa buong katawan o sadyang malaanino lang ang kulay nila. Pero malinaw na malinaw kina Papa ang malalalim na paghinga ng mga nilalang na yon. Walang tik-tik o hangil. Basta, hingang malalim lang umano. Dito na kinaladkad ni Lolo Don si Papa. Tapos sinagis banda sa may harapan niya at sinigawan na bilisan ng takbo. Si Papa sa ganong edad, mabilis na rin talaga yung takbo niya. Sanay na sanay ang mga paa nilang maghatak ng bangka sa tubig. Paski kumampay kapag lumalangoy o sumisisid, kapag may inaayos sa net na panghuli. Kaya naman matatag ang mga paa nila. Sa tingin ko noon, parang mga ninja ang takbo nila. Nakayuko daw talaga silang dalawa mula sa bewang. At halos aso na rin kung tumakbo si Papa. Kinagamit yung dalawang kamay niya. Kapag naaabutan naman siya ni Lolo Don, hinahatak siya nito, tapos itutulak pa. Ramdam na ramdam nila noon yung pagpigtas ng mga sanga at paglaglag ng mga daon na talagang sumusunod tong mga nilalang na ito sa kanila. Ayon kay Lolo Don, naalala niya noong panahon na yon, yung mga naririnig niya sa mga barkada o kakilala na ang kadalasan sa mga naliligtas hindi lumiliko o hindi lumalayo sa trail na yon. Kaya paulit-ulit na sinisigawan nito si Papa na sundan lamang ang mga baging na nakatali. Mabuti na lamang at noong panahong nakita nila yon, pababa na rin ng daan sila, Sir Seth. Kaya naman halos magpabulusok na ang dalawa sa pagtakbo nila. Ito ang kauna-unahan at kahuli-huliyang dumaan si Papa dito. Kaya naman noong makita niya ang pinakatarangkahan na papasok doon sa mga bahay sa paanan, para siyang nag-dive papasok doon at gumulong-gulong. Si Lolo Don naman, tumalon lang din. Doon na rin sila huminto. Ang tanging narinig na lamang nila galing sa mga humahabol sa kanila ay yung mga bakli-bakli ng puno. Hindi na ito makakapasok sa tarangkahan na yon. Gawa ng ayon kina Papa, merong mga nakataling mga kung ano-anong ugat at bawang. Ang sumunod na gustong maghabol sana sa kanila ay yung mga sumugod na aso doon, sa kung saan sila huminto.
Pero nilapitan na sila ng mga tao sa paanan na yon. Napakarami daw galos ni Papa. Kumpirmadong hindi lang pala kung anong hayop ang nandun, yung mabol sa kanila. Wala ding tribo na kumakain ng tao sa bundok o kung ano pa man na kagaya ng mga sabi-sabi. Pero may mga nilalang umano talaga doon na hindi mapaliwanag. Marami ang nakapagsabi sa kanila na ang mga humabol kila Papa, posibleng yung mga sumabay din sa kanila sa bundok. Yung 2 binata. Siyempre, biglang nawala, di ba? May mga nagaan yung tao talaga para makisalamuha sa tao. Tapos ay kukunin ng loob mo hanggang makuha ang mga laman loob mo. May rason din umano kung bakit ang trail na yun ay may baging na nakatali. Sila-silang taga-paanan ang may pakana noon. Dahil isa sa mga kumpoy ng baging na nakatali bilang hawakan ay ang pinatawag nating makabuhay, kung saan takot ang mga aswang. Linggo-linggo o malalilang pinapalitan o pinapatungan ng maabuhal yon. Lalo ng bakod at ang bukana nila. Hinapid sila ng mga taga-roon sa kalsada. Naitago naman umano ni Papa ang mga gados niya. Mabilis din na naghilom. Pinagtampisaw kasi ng kuya niya sa dadat. Pero magmula noon, Sir Seth, naging limitado na ang paggala nila ng kuya niya. Paminsan-minsan lang. At noong nasa 18 na si Papa, halos sabay lang sila ng kuya doon niya na nakahanap ng makakasama nila sa habang buhay. Hello, Sir Seth. Magandang araw sa iyo at sa iyong mga giliw na tagapakinig. Isa ako sa mga avid listener mo. Kami ng asawa ko. Itago mo na lang ako sa pangalan Jim. Itong ibabahagi ko ay isa ng sa karanasan ko sa Iloilo. At isa ako sa mga taong talaga naniniwala sa aswang, engkanto, bagat, at kung ano-ano pa. Dahil labin sa laking Bisaya ang buong pamilya ng tatay ko. Isa po ako sa magpapatunay na totoo sila. At kung ano man ang pinagmulan noon, hindi ko alam. Taong 2014, Lambunaw, Iloilo. Tapos lang manalasa ng bagyong Yolanda. Ako na lang ang naiwan sa bahay ni Lolo at Lola. Gawa ng yumuwas sila ng Maynila. Pati si Pipa at mga pinsan ko. Dahil sa bagyo. 4th year high school ako noon. Meron akong 2 kaibigan na magkapatid. Sina Bernie at Vincent. Mga tunay nilang paladan. Tagsibon ng panunulo o paniilaw ng mga gagamba. Alam niyo naman dito sa Visayas, dibangan na ng mga binata at bata ang mga ganitong klase. Maski nga matatanda minsan o tapay pa, nakikipaglaro. Niyaya ako ng panganay na kapatid ko na si Vincent na mang-ilaw daw kami sa bandang balot o sa tabing ilog. Mga 7 ng gabi. Kahit medyo takot ako ay umuo ako dala na rin ng pangangailangan. Hindi ko naman kasi nilalaro ang mga dagambal na ito. Ang ginagawa ko, binibenta ko ito sa bayan, sa mga elementary, at tapo ako high school student para magkaroon ako ng extra income. Nasa bandang tubuhan na kami malapit sa ilog o saan maraming puno ng niyog na nagtataasan ng nakapanyo. Bali kaming 3 noon. Abala sa paghanap ng mga magagandang uri ng damang o gagamba. May mga nakuha kami. Swerte. Sabi ko pa nga tsamba dahil may mga pang-therapy pa. Siguradong mabibili pa at magbebenta sa susunod na araw. Dahil sa abala ko sa paghahanap noon,
Hindi ko na masyadong namalayan na nawawala na palang magkapatid na Vincent at Bernie sa paningin ko. Takang-taka ako bakit. Para bang pumahimik ang paligid. Hinanap ko sila. Nakita ko silang magkapatid na nakaupo at magkatabi. Yumapit ako sa kanila at tinanong ko sila. Vincent, Bring, wala ka mo gaulag di raw? Ay ibig sabihin, bakit hindi na kayo gumabalaw dyan? Sinengyasan ako ni Vincent na huwag mainay. Tapos ay may itinuro ito. Nakita ko doon na mayroong napatuwad na parang koratay ng isang kaso. Pati ako natain na noon. Parang may kinakain ito doon, Sir Seth. Walang ano-ano. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko dahil yung patay na flashlight ko na yon. Bigla ko na lang inon at maitutok sa nilalang na ito. Halong pagkamangha at gulat ang nararamdaman ko noon. Nang naging malinaw sa akin ang itsura ng asol ito. Sa maniwala man kayo sa hindi. Nakapailalim ang ulo nito na animo ay nakabaliktad. Kulay abo. At tarabaw papay ang balat nito. Nanririsik ang mga pulang mata na nakapipig sa amin. Hindi ko na malayalo na unti-unti na palang naunang tumakbo ang magkapatid na ito. Nanimigas ang buong katawan ko noon. Kung hindi pa gumalaw ang nilalang na ito at hindi pa sumigaw ang mga kasama ko na bilisan ko ang pagtakbo, hindi ako nakadalaw. Halos lumipad ako sa pinaroroonan ko noon. At walang lingon-lingon na tinatakbo ang daan pa uwi ko. Pabuti na lamang at hindi maulan. Dahil madulas ang mga fahon o pilapi na taniman ng palay ko ganon. Noong sumunod na araw, naikwento ng magkapatid sa ama nila ang nangyari. Pati ako napagalipan. Hindi ko alam kung anong dahilan pero dapat daw nadala kami o nagbaon kami ng abo. Sa mga listener dyan, baka may idea kayo kung bakit. Hindi ko na ipinaalam kina lola o sa magulang ko. Ayaw na mag-alala pa sila. But mula noon, hindi na kami uulit. Dahil sa naranasan namin na yun. Hello, Sir Seth. Ako po si ER. Ang karanasan na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nung nakatira na ako sa Pangasinan. Meron kaming paniniwala noon na yung kinog ng pikpik isang masamang panitaya. Pag nag-iinay ito at lumilipad-lipad sa paligid sa alaliman ng gabi, merong mamamatay. Hindi namin alam kung nagkatawan ng insure pero maraming beses na kasi na ang mga may sakit o bedridden sa amin namamatay kapag merong ganito sa gabi. Isang gabi noon, nakagawian ko ng matulog mag-isa sa kwarto. Dating kwarto yun ng tita ko. Malaki na rin. Sawabi ang dinding. Tatlo bintana. Dalawa sa kanan at ang isa sa kanan ko. Tatre ang higaan ko noon. Nagising ako kadaviman ng gabi. Pamilyar na tunog ang narinig ko. Kinog ng pikpik. Sanay na kami sa ganito. Narevive sa marina ang tunog niya noong mga panahon na yon. Ibig sabihin ay nasa malapit lang siya. Nabaliktaran naman kapag malayo. Malakas na parang sumisigaw ito. Maya-maya pa, lumalakas humihina ang tunog ng pikpik na ito. Hindi po pabalik-balik o umiikot ng sa paligid.
Tapos walang ano-ano. Humina na naman ito. Hanggang sa unti-unti ko nang marinig ang pagaspasan. Sa mismo tapat ng bintana. Kung nasaan ako nakahiga. Sa may paanan ko. Hindi ko alam kung berelang ba yun ang pagaspas pero ultimo bintana, Sir Seth. Umuga. Lakiramdam ako noon. Iniisip ko na ang posibleng pwede ko gawin. Kapag kunwari ay bukas yung bintana na yon at nakita ko ang dinalaw. Maya-maya pa, hunina ulit yung pagaspas. Ramdam ko yung hangin at yung tunog. Lumipat ito sa kanapik na bahay. Mga ilang minutong tunog niya na para bang nanapili doon. Hanggang sa bigla na lamang itong nawala. Sumunod na araw, Sir Seth. Nabalitaan namin na yung kapitbahay namin na matanda na umanaw. Nagkataon man o hindi. Ang masasabi ko lang, may mga bagay o nilalang pa rin tayong hindi mapayuhalak. Lalo na kapag sumasapit. Ang gabi, ako po si Jo Marie. Tubong Negros pero hindi doon lumaki at nag-aral. Palipat-lipat kasi kami na nilugar noon. Every 2 years ata. Yung saan-saan kami napapadpad sa Visayas. Basta may kamag-anak. Hanggang sa hindi ko na malayan na high school na pala ako. Noong mga panahon na ito, wala pa rin akong masyadong close na kaibigan. Dahil nga, palipat-lipat din ako ng eskwelahan. Pero itong 3rd year high school ako, nadaaran ako nito, walking distance lang sa tirahan ng tita at tito ko. Meron silang tindahan malapit sa eskwelahan na ito. At sa tindahan na ito, may munting kainan na sinalay ang nagluluto at nagbebenta. Ang eskwelahan na ito, isang national school. Hiwalay ang elementarya sa high school. Pero bakod lang ang pagitan. Sentro din ng paaralan na ito. Kaya halos lahat ng barangay o baryo sa amin na walang high school. Dito ang mga bagsakan. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit sobrang dami namin sa isang classroom lang. At iba't ibang tao sa iba't ibang lugar ang nakakasalamuha ko araw-araw. 3 ang labasan ng school na ito. Yung isa, sa main road na katapat lang ng flagpole. Doon lumalabas sa mga elementary at ilang lakad yan. Bahay na ni Rapita. Kapag nakaharap ko naman sa flagpole na ito, sa kanan niya, may maliit na iskinita. Nakapagitan nito sa paaralan na iyon at sa mga sakahan o bukirin. Bali dito naman banda, ang gate namin palabas, mga high school. Ang isa pang gate doon ay nasa likurang bahagi na. Dadaan ka muna sa mapunong parte ng eskwelahan sa likod ng playground. Medyo kalawangin ang gate na ito at gubat-gubat ang parpe paglabas mo. Iwas ding duhaan ang iba dito. Depende kung ito ang daan mo pa uwi dahil malapit lang din ang gate na ito sa sementeryo. Sa dami ng baryo, bayan o barangay, napingirahan namin ng mga magulang ko. Wala pang lugar na walang kwento o karanasan tungkol sa mga aswang. Kaya naman lumaki ako na sanay na dito. At dahil din sa hindi pa ako nakaranas noon, medyo skeptical ako. Kaya nga habang lumalaki ako, unti-unting nawawala ang takot ko dito. Hanggang sa neto ma, kung kailan nagbibinatanar ko. 3rd year high school. Hindi ko inasahan na magkakaroon ako ng karanasan
kasama ang iba ko pang kabarangay tungkol sa aswang. Sitat na sa lugar na yon ang matandang si Bernie. Dahil ito ang kilalang aswang sa baryo na yon. Pero dahil matanda na ito, wala nang masyado kwento na nakakatakot sa kanya. Kaya, itsyokwera na lamang ito. Dahil pa, sa likod lang ng eskwelahan, sa tabi ng simenteryo, ang bahay nito. Hindi ko na maalala kung anong gribing yon. Nang may dumapin na isang guro, natawagin na lang natin sa palalang, Ma'am Ellen. Gustong-gusto ko sanang sabihin kung pada saan ito. Pero baka mabash ako ng mga tadaruan. Lalo na hindi naman ganon kamainay ang aswang sa lugar kung saan nanggaling ang guro na ito. Pero isa daw ang sinisigurado ko. Hindi pa doon sa lugar na pinag-aaralan ko noon. Si Ma'am Ellen. Maputi si Ma'am. Hindi ganun ka atamos ang ilong pero alam mo yung ilong na cute. Ganon. Magandang mata, pati labi. At yung buo, abot hanggang bewang niya. Ang haba. Sa madaling salita, si Ma'am Ellen yung pipo ng babae na pagpipinginan ng mga lalaking estudyante. Lalo na kaming high school. Batang guro si Ma'am. At ito ang kauna-unahang paaralan na pinasukan niya. Mahinhin ito. Mabait. Malumanay magsalita. Yung pipong hindi makabasag pinggan. Sabi nga. Sa unang mga linggo niya doon, tampulan siya ng usapan ng mga aklase ko. Kapusuan namin eh. Yung tipong uso pa sina Rosana Roses at Aramina. Excuse lang sa mga batang listeners ha. Pero hindi namin akalain nun na sa magandang appearance ni Ma'am Ellen, inside the hop, meron pala itong nakatagong sekreto na ang nakikita namin sa kanya ay pawang balat kayo lamang. Hanggang sa may chismosa na siguro ma-insecure kay Ma'am at inalam ang background dito. Dito nalaman namin na apo pala ito ni Bernie, ang bantog na aswang doon. Yung sinasabi kong nakatira lang malapit sa likod ng eskwelahan, sa tabi ng simenteryo. Kaya pala madalas nakikita naming doon ito dumadaan sa likod na parte ng gate, yung mga puno at malapit na sa simenteryo na yon. Kaya din naman nalaman ng barital ito dahil pumanaw ang matanda, si Bernie, at ang mga bunisita na taga sa amin. Nakitang nandun si Ma'am Ellen, kasama ng iba pa nilaw pamag-anak. Ang nakapagtataka lang, wala ang mga magulang ni Ma'am doon. Maski ang mga tiyahin at tiyuhin niya. Wala. Para bang may mga iniiwasan na mga ito. Yung mga malalayong kamag-anak lang na may mga edad na rin. Amen doon. Kaya dumagdag pa ang paniniwala ng mga agadoon sa amin na walang ibang sumalo ng pagkaaswang ni Bernie, kundi si Ma'am Ellen. Dahil nga noon wala pa itong kasama, naginano na ito, pero hindi mamatay-matay. Pero mula nang lumipat doon si Ma'am Ellen, saka ito na mayapa. Dahil na medyo skeptical ako, hindi ko ito binigyan ng kahit na anong pansin. Marami kami noon na hindi naniniwala sa ganito. Hindi kami sigurado kung paradong nabulab lang kami sa piling ni Ma'am Ellen.
O dahil sa mga binata kami at alam namin na maraming tsismosa sa lugar. Hanggang sa isa sa mga kaklase namin, si Jonard, nagkasakit. Ilang araw itong hindi nakapasok at nang makabalik sa eskwelahan. Iba na ang section nito. Nung nagkaroon kami ng pagkakataon, binisita namin ito sa kanila. Nakapira ito sa kabilang barangay. Isa siya sa dumadaan sa likuran ng school-lato. Kahit anong kulit namin te Jonard, kung ano nangyari noon. Tila ba pikom ang bibig niya. Kasi madalas, sa eskwelahan namin ito kinuulit. Biyernes ng hapon pagka-uwian. Isa pa sa kaklase namin, si Aden. Niyaya ko na magbisikleta. Pupuntahan doon namin si Jonard dahil magkikwento ito. So dahil wala namang pasok kinabukasan, hindi ako nagtalawang isip. Pagdating namin doon sa bahay ni Jonard, naka-uniforme pa ito na pambaba, pero nakasando. May nakasabit na rin na habak sa damit nito. Yung pula at itim na telang maliit. Sabi nga nila, proteksyon laban sa masamang elemento. Ang kwento sa amin ni Jonard, isa siya sa mga cleaners noon. At dahil siya lamang ang dadaan doon sa likuran, kasama si Ma'am Ellen. Siya ang nautusan na tumulong para magbitbit ng mga notebook at test papers namin noon. Medyo madami-dami daw kaya nilagay niya ang iba sa backpack niya. Siyempre, hindi naman tumanggi si Jonard noon. Isa to sa mga nagpapantasya kay Ma'am. Ito ang unang beses niya na pumunta sa bahay ng Bernie. Bale paglabas ng gate ng school, imbis na lumabas sila sa kalye, kumaliwa sila sa parte kung saan ang daan papunta sa sementeryo. Pero bago pa man sila makarating sa mga libingan, nandun na yung bakod papasok sa bahay. Medyo nakakatakot talaga ang bahay na ito ni Bernie. Kasi halos tanaw mo na yung ibang mga nicho sa sementeryo. Kaya siguro natitsismis din ito aswang. Maayos naman ang bahay sa labas kung titingnan. Pero hanggang tarangkahan lang si Jonard. Hinarang na siya ni Ma'am Ellen. Ilapag na lamang daw ang mga binuhat doon sa labas. Saka ito nagpasalamat. Nakauwi naman si Jonard ng maayos. Ang problema, yung ibang mga notebook na nasa bag niya, hindi niya nabigay. Kaya nagbisikleta ito papunta kina Ma'am Ellen. Magtatakip silim na ito nakarating. Sa tarangkahan, sinubukan niyang tawagin ang guro namin na ito. Pero walang sumasagot. Naisipan na niya sanang ipagpabukas ito. Nang makakita siya ng tao na nakatayo sa isa sa mga nicho sa sementeryo. Di ba nga, kita doon sa bahay ni Bernie ito. Hindi siya pwedeng magkamali noon. Ang babaeng nakita niya, walang iba, kundi si Ma'am Ellen. Na sa pagkakadescribe ni Jonard, nakasandulaw at nakapadyama. At halata ang basa nito ng kung anong malagkit na bagay sa katawan niya. Dun pa lang, di ba? Panalo na sana si Jonard. Halos makita na niya ang kabuuan ng teacher namin. Pero ang problema, ibang-iba si Ma'am Ellen noong mga panahon na yon. Hindi siya yung tipong nakilala namin. Magulo ang buhok nito. Mamantika.
halos nakadapa, at putikan ang kamay at paa. Pagapang-gapang ito sa mga nitsyo na parang may hinahanap at inaamoy. Sa takot ni Jonard noon, iniwan niya na lamang sa tarangkahan ang mga notebook at dumiretso na pauwi. Yun nga lang, bigla itong nagkasakit. Siguro dahil sa takot. Nung ipagamot ito, wala namang palatandaan na inaswang siya. Yun nga lang ang paalala ng manggagamot sa kanya. Kung totoo man ang nasaksihan niya, umiwas na siya sa guro na ito. Dahil kung aswang nga ito, malamang sa malamang, malalaman at malalaman ito na may alam siya. Ang mga magulang na lamang ni Jonard ang kumausap sa principal ng school at pinayagan naman ito. Kaya nga magmula nang bumalik ito sa eskwelahan, hindi na rin siya napapadaan sa likod ng school na yon. Gusto kong maniwala kay Jonard noon bilang kaibigan. Pero ewan ko ba, natatawa ako sa kwento niya noon. Siguro, kung hindi namin naranasan ang sumunod na nangyari, isa ako sa mga bashers na mga sender mo. Lalo na sa mga kwentong aswang. Pero ayun nga, naranasan din namin ito. Nag-aagaw na rin ang liwanag at dilim nang umuwi kami ni Allen. At wala kaming ibang daanan noon, kundi ang likuran ng eskwelahan, sa may bandang sementeryo. Hindi naman sana namin kita yung sa daan kasi di ba medyo may kahoy-kahoy pa papasok noon. Pero ang problema, habang nadaan kami doon, merong biglang tumawid. Isang babae, nakaputi ito, as in purong puti. Tapos yung tipo pa ng paglalakad niya, yung tuwid na naninigas. Yung parte lang ng paa niya pababa sa tuhod, ang gumagalaw ng sobrang bilis. Yung akala mo, yung multo sa palabas na feng shui ni Chris Aquino. Napapreno kami noon ni Allen. Nung una, hindi namin ito namukhaan gawa ng natatakpan ng mahaba niyang buhok ang mukha niya. Pero bigla itong lumingon, Sir Thelmo. At ang babae na yon, walang iba, kundi si Ma'am Ellen. Nakatitig ito sa amin. Namumugto na namumula ang mga mata. Nanlalalim, parang wala sa ulirat. Sobrang nilaki ng bibig nito na nakanganga at tumutulo ang laway. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko noon. Pero sinenyasan ko si Allen na dumiretso sa pagpadyak. Nung nakapantay na kami kay Ma'am Ellen, binati ko pa ito. Nagbabaka sakali ako na hindi totoo ang nakikita ko sa kanya. Pero ewan, parang estatwa lang siya na nakatingin sa amin. Nung makalagpas kami, wala na kaming lingon-lingon noon. Saka na kami kumaripas ng pagbabike. Pauwi. Isesekreto pa sana namin ito. Pero nagising kaming magkakatabi ang bahay sa ingay. Madaling araw. Sabado. Akala namin may away lang. Normal na sa probinsya ito eh. Lalo na kapag may nalalasing. Tapos weekend pa. Narinig ko na lumabas si tatay at si tito. Kaya napabangon ako kasi baka mamaya madamay pa sila sa kung anong gulong iyon. Dumating na din ang kapitan namin na nakamotor. Dito,
Nalaman namin na isa sa mga matandang kapitbahay namin, si Tito Budoy, nagtamo ng malalim na kalmot sa kanang paa niya. Naghihintay na lamang sila ng masasakyan nun para dalhin ito sa ospital. Nung una, medyo malabo pa kung sino ang umitak o ang umaway. Pero nung muli, nalaman namin ang totoong kwento. Nasa labas na itong si Tito Budoy at ang anak niyang si Jaime na nasa 13 anyos para pumunta sa palaisdaan o paisdaan nila sa gitna ng bukid. May mga fish pond o paisdaan ng mga tao sa amin, mga tilapia at hito. Habang papunta nga doon, may nakasalubong silang isang babae, nakaputi. Magulo ang buhok nito. Sobrang putik na mga braso at nangangamoy bulok na laman. Alam na ni Tito Budoy kung ano ang nasa harapan nila. Pero imbes na tumakbo, sinalubong niya ito gamit ang itak at nakipagbunuan sila sa gilid ng daan. Buti na lamang at hindi pa sila nakakalayo nun. Nakatakbo ang anak nito para humingi ng tulong. Sabi pa ni Tito Budoy, nung nahulog sila sa kanal, dito na siya nakapitan ng nilalang sa paa. Ramdam niya umano ang pagpunit ng balat sa bandang paa niyang ito. At dahil na rin sa kagustuhang maligtas ang sariling buhay, naiwas-iwas niya ang hindi niya nabitawang itak sa balikat ng nilalang na ito. Kaya ito napabitaw. Nag-iiyak umano ito bago tuluyang tumakbo at pagapang na lumayo. At ang direksyon, papunta sa sementeryo. Di syempre, ilang araw na maagang nagsara ang lahat ng mga bahay. Yung tipong 5:00 o 6:00 pa lamang ng hapon, nasa bahay na ang lahat. Pagkabalik namin sa school nung sumunod na linggo, lahat kami pinaalalahanan na umuwi ng diretsyo. Wala na munang maglalagalak. Sumunod naman ako. Takot ako sa tatay ko noon. Ilang araw din na hindi nakapasok si Ma'am Ellen. Mula ng Lunes pagbalik sa eskwela. Hanggang sa bigla na lamang itong napalitan ng isa pang guro na nagtuturo naman sa 4th year. Nagpaalam na daw ito na babalik sa lugar niya. Pero ayon sa mga ibang nakakakita sa kanya, huli siyang nakitang lumabas sa principal's office noon. Kahit mainit daw ang panahon, nakasuot ng long sleeve at iniiwas ang braso habang naglalakad. Iwas din itong tumingin sa mga nakakasalubong niya. Sabi nga nila, marahil totoo na siyang sumalo ng pagkaaswang ni Bernie. At dahil bagong yanggaw ito, hindi niya napigilan ang mga ginagawa niya. Lalo na kung palubog na ang araw o bilog ang buwan. Hanggang ngayon, pilit akong nagiging skeptical sa ganitong bagay. Hinahanapan ko ng eksplenasyon ng lahat para hindi na din ako maging judgmental na tao. Kahit na ako mismo ang nakakita ng transformasyon ni Ma'am Ellen nung sinasabing hindi niya makontrol ang pagiging aswang na ito. Napapaisip din ako minsan kung nasaan na ba siya. Kung nagtatago na lamang ba o lumipat ng eskwelahan para magturo bilang isang bagong guro. Muli, ako po si Jo Marie. Tubong Negros. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kadyo. Mahigit 60 anyos na po ako. Meron na akong 3 apo
At kasalukuyan ay nakatira kami sa may Trayong, sa may Taguig. Kahit papano Sir Seth ay updated pa rin ako sa paggamit ng mga gadgets. Kailangan para tuloy-tuloy ang komunikasyon ko sa pamilya ko. Dapat noong mga nakaraang taon, retired na ako sa pagiging seaman. Pero dahil sa halos buong buhay ko ay umikot na sa gitna ng dagat. Sinubukan ko pa ng 1 taon noon at saktong nagkapandemya naman. Ilang buwan pa lang nang bumaba kami mula sa Pampanga. At doon naman Sir Seth, nag-test naman akong positibo dito sa virus na ito. Pero wala po akong malalang sintomas noon. Sa ilang araw ko na pag-quarantine hanggang sa mag-negative ako. Umiikot lamang po ang araw namin sa pakikinig ng mga horror stories. Lalong-lalo na sa channel mo. Dahil sa palagi kang naglalapag ng mga istorya. At bawat kwento po talaga. Lalong-lalo na sa mga laman lupa at aswang nakaka-relate ako noon. Dahil na rin sa pangyayari at karanasan namin noong mga bata pa kami. Ulitin ko mga kagilyo. Kahit ganitong edad ay naalala pa rin ng sender natin ang mga nangyari. Dahil pinag-uusapan pa rin nila itong magpamilya. Okay? So ito na. Nasa ika-6 na grado ako noon. O mag-ika-6 na grado pala. Nakaugalian na sa aming lugar sa may Visayas na dapat bago ka man lang makatungtong ng high school, tuli ka na. Yung mga kaibigan ko, grade 4 o grade 5 pa lang, pagkabakasyon, nakapila na sila sa mga tulian. Subali itong mag-grade 6 na ako. Tampulan na kaming mga bata na hindi pa napupukpok ng mga tawanan at tukso. Kaya naman pagkabakasyon, matapos ang school year ng grade 5, kaming mga sotpo, nagpa siya na rin magpatuli noon. Magkasabay kami noon ng pinsan ko na halos kaidaran ko na rin. Pero mas nauna ako sa kanya ng grade. Kumbaga magi-grade 5 pa lang siya noon. Pagkabakasyon, agad naming napagpasya na dun muna manirahan saglit sa bahay ng lolo at lola namin. Gawa ng malapit dun yung mga ilog at dagat. At dun na rin kami magpapatuli para diretso ligo na pagkatapos. Tapos Sir Seth, ang nangyari noon, imbis na 2 lamang kami ng pinsan ko na ito ang sasama. Etong kapatid niya na nasa grade 3 noon, nagdesisyon din na sumama sa amin. Pero nung mga time na ito, hindi po siya sumama para magpatuli noon. Kumbaga, para lang masakyan kami o masabayan sa mga gagawin namin doon sa lugar nila lolo at lola. Tawagin na lamang natin yung pinsan ko na kasabayan kong magpatuli na si Ken at ang nakababata niyang kapatid na si Kiko. Ang lolo namin na si Lolo Tomas, lola naming si Nida, at ang apo nila o pinsan namin na bata-bata pa noon, na sila muna ang kumupkup gawa ng nasa Maynila sina tito at tita para magtrabaho. Napangalanan naman nating Nene. Etong bahay ni lolo at lola ay nasa gitna ng kangkungan. Literal na basa at maputik ang daan. Tapos para makarating doon, kailangan mong tawirin ng maingat ang mga ipinatong lang na mga bato at kahoy sa mga putik na yon. Kaya tuwing magbabagyo at tataas ang tubig, automatic yun Sir Seth. Hindi ka na makakatawid unless lulusong ka talaga sa putik na yon. Tapos konting lakad na lamang nun, dagat na. Sa bandang likuran naman ng bahay nila tatawid na lang sa maiksing kakahuyan. Isang komunidad na ulit at doon yung pilahan ng bahay na magtutuli. So bali ito na sir. Pagkarating namin doon, nagpa-schedule kami na 2 araw pa kami bago tuliin. May dala-dala na kaming kanya-kanyang palda noon. Unang araw namin doon, bale sinamantala na nila lolo at lola na umalis mula saglit at maiwan sa amin ang bata naming pinsan. Nasa 6 o 7 taong gulang pa lamang ata si Nene noon. Medyo matagal na kasi silang hindi nagkakasama sa mga lakad noon Sir Seth at yung mga racket dahil toka-toka sila sa pagbantay dito. Madaldal na bata si Nene, tapos medyo may pagkamakulit. Siguro dahil matagal na rin itong walang kalaro noon. Habang hinihintay namin bumalik sina lolo sa tanghalian, nakipaglaro muna kami dito. Tapos ito na sir, maya-maya pa, nagulat na lamang kami ng
bigla na lamang umupo si Nene sa may bintana. Nakatuwad ito. Tapos ang sabi, tatalon daw siya. Agad namang tumakbo si Kiko para hatakin ito. Tapos pinagsabihan namin na huwag ganon kasi baka mabalian siya. Ang sabi ba naman niya sa amin, ganon na ganon daw ang ginagawa ng babaeng pumunta dun sa bahay nila Lolo at Lola. Tinanong namin kung sinong matanda pero basta daw. Kung ano-ano na ang kinikwento niya sa amin noon. Minsan hindi namin maintindihan kasi tuloy-tuloy. May mga itinuturo siya na braso niya, kamay, tiyan, tapos may pasilip-silip pa sa may silong. Maya-maya pa, meron siyang itinuro sa tuktok ng cabinet nila Lolo. Mataas yung cabinet na yun kaya nung sinilip namin. Kailangan pa naming umakyat sa pader sa pamamagitan ng pagpatong sa mga gilit-gilit noon. Meron kaming nakitang botelya doon na naglalaman ng tubig. May laman na kung anong buho. Tapos may papel. Dahil sa ayaw naman namin mangialam, buwaba na lamang kami pagkatapos noon. Pagkababa namin, tinuro naman ni Nene ay yung baba ng silong. Yung lupa doon. Sa pagkakaintindi namin noong mga panahon na yon, meron ding umanong nakabaon na kaparehas ng bote na yon. Hanggang sa mabaling na sa ibang atensyon namin. Hanggang sa magsaing na kami. Tapos ay kung ano-ano na yung kinakarikot namin sa kangkungan. Mga itlog ng palaka, mga kohon. Tinitingnan ko may isda at bago pa man mananghalian dumating na rin sina Lolo noon. Matapos makakain, mga bandang 2:00 pasado. Dala-dala namin si Nene para pumunta sa may dagat. Bago kami umalis, pinasuotan ito ni Lolo ng habak niya, yung pamproteksyon. Sabi niya sa amin kahit daw maligo wag na wag aalisin yon. Nakasabit lamang ito sa damit niya. Napakalinis pa ng dagat ng Sir Seth. Bali nagtutuksuhan kami na mukhang mahapdi kapag tumalon doon matapos tuliin. Nagpahinga sila Kiko at Nene saglit sa may buhang ni Nan at nag-uukay ng buhangin noon. Habang kami naman ni Ken patuloy na lumusong doon. Tapos ayun na. Mga siguro pasado 3:00 na noon. Mataas pa naman yung araw at mainit-init pa. Nakita namin na merong lumapit na babae kila Kiko at Nene. Tipikal na suot ng mga matanda ang suot niya. Pero yung medyo pinagkaiba lang. Nakasalakot ito at bukod sa duster, may balabal pa itong suot-suot. Ilang metro din siyang nakadistansya sa mga pinsan ko. Para bang hindi makalapit ng sobra-sobra bago umalis yon. Si Nene, tuwang-tuwa din na kumaway sa kanya habang papalayo ang babaeng ito. Nang umalis na siya saka naman kami lumapit ni Ken para tanungin kung sino yon. Ayon kay Kiko, hindi umano nagpakilala yung babae. Pero nagtanong lang umano doon kung si Lolo ba at si Lola nasa bahay. Tapos Sir Seth, itong si Nene, sabi niya, yun daw yung matanda na ginagaya niya. Yung nakatuwad sa may bintana tapos ay tumalon. Kaibigan niya umano yun pero inaway umano nila Lolo at Lola. Hindi doon medyo kinilabutan na kami. Mahirap paniwalaan kasi galing sa bata. Pero di ba, yung mga bata, hindi din naman basta-basta gumagawa ng kwento lang. Siyempre, maliban na lamang sa mga edad namin na unti-unti nang nawawala ng konsensya noon. Nagtampisaw pa kami ng ilang minuto at bago pa man lumubog ang araw, umuwi na kami. Dapit hapon, matapos naming makaligo sa poso, nagbihis na kami. Yung tawiran din pala na putikan, Sir Seth. Meron yung tarangkahan na sinasarabi ni Lola yon para hindi makaakyat o makapasok ang kung sino-sino na. So ayun na. Kasadsa din ng hapunan noon. Merong inawan naman sina Lolo at Lola noon. Pero ano mo yung usong ilaw dati? Yung bulb tapos yung dugtulan na hanggang sa may saksapan. Yung preview mong isabi to, ilipat ko saan-saan mo gusto. Dalingin inawan namin tapos vihatak pa yung ilaw na yon para bumukas. Nung gabi na yon, habang kumakain kami,
May piran lang umanapaw. Nagtataka kami gawa ng wala namang hangin na malakas. Kung meron man, edi sana ramdam namin yon. Pero hanapan na da. Kaya naman napapapingin dawigon sa inawan na nakasampay nang sa taas ng tainan. Dahil nagsiswing-swing po Sir Seth. Yung ana mo may halin na malakas na hinihipan yon. Sa pagkakataon na yon, malakas pakbuo sinabi ni Lolo na, Neme, dito ka muna sa tabi ko dali. Tumabi naman itong pinsa namin sa kanya. Nilipat binukainan niya noon. Tapos, dito na nagsimula palingon-liwon si Nene noon sa may bandang pintuan na para bang nadaabang na may mabukas noon. Pabalik-balik ang tingin ni Nene noon samantalang si Lolo. Di may bislak itong pinsa namin. Nang sabihin ni Nene sa kanya na, Lolo, andyan na siya. Makikipaglaro na naman. Sinabihan lamang siya ni Lolo na hindi na pwedeng maglaro kasi gabi na. Mabirim. Tapos ito si Nene. Alam mo yung bakang gusto sumunod pero yung katawan niya parang hindi mapakali na gusto bing sumuway. Tumabi naman si Lola sa kabila ni Nene. Mali, pinapalip na amin na siya. Tuloy-tuloy yung pag-swing ng inawan na yon. Wala kami naririnig na kahit na ano. Dahil pikpik wak-wak. Pero si Nene, akala mo may naririnig at nakikita sa labas. Nagtinginan sina Lolo at Lola noon. Tapos nagbuluran. Yung bulungan na yon, sakto rambin yung inay para marinig namin. Pinagsabihan ni Lola si Lolo na sabi na wag nang ipasa ibang araw ang pagkuha ng mga makabuhay. Kasi hindi yan pipigil hanggat hindi pinupuluputan ng bakot. Sabi naman ni Lolo, ayahan nang daw kasi hindi naman makakapasok yon. Siyempre kami noon, may konting kaba pero hindi namin magawang magtalo. Maya-maya pa, medsalita ulit itong si Nene na umalis na siya. Dumaan umano sa may tangkuwan nan nakalutaw. Diyos ko Sir Seth, halos sumakit ang tiyan ko noon. Marinig ko lang magsalita si Nene ng dalawan. Nung medyo kinigil na yung padalaw ng inawan, pinanom ni Ken si Lolo kung ano yun. Sabi niya wag nang pag-usapan at baka bumalik pa. Sa pakot namin, siksikan kaming natulog tatlo noon. Ayaw naming dumikit sa pader ng bahay ni Renolo. Mga sumunod na araw, natabulan yung pakot naming nung gabi yon sa pakot naman namin na matuli. Matapos ang pukpukan, diretso na kami ng langoy. Tapos pagkatapos lumangoy, nagpalanggas naman ng bayabas si Lola at kanya-kanya na kaming lihis ng sugat namin sa likod ng bahay. Halos makalimutan na namin ang pagpaparamdam na yon ng kung sino man ang buwibisita kay Nene nung gabi. Hanggang sa mangyari ito. Hindi ko na matandaan kung ika-4 o ika-5 araw matapos kaming mabuhi noon. Pero ito kasi, si Ken, medicine isang kanariman ng gabi. Every mga panahon na unpi-unpi nang nawawala yung anam nyo na, pamamaga o pagkakamapis. Tapos uuwi na kami kapag talagang okay na. Nadisin na siya gawa ng nangalaki umano yun. Subali kapag ganon, iinit lang siya ng nilang grass na bayabas para may pamunas po pampahay dito. Matapos makapag-init, dumiretso sa saway lababo para panamigin yung ininit na panghugas na yun. Binampi-dampi niya umano yung bimpo dun sa panghugas na yun para sukapin kung pwede na. Nang parang meron siyang naamoy na mabaho. Inikot naman ni Ken yung paningin niya. Kung meron bang naiwan si Lolo na naman ng isda doon sa nivinis nung gabi para sa hapunan. Hanggang sa mapatingin siya sa may bandang taas ng lababo. Sa taas kasi ngon Sir Seth, bintana yun na maliit na espasyo lang. Tapos may mga nakauslim mga kawayan na sinasabitan ng kung ano-ano. Tulad ng baso, bote ng soft drinks, mga ganon. Napabalawang tingin siya doon. Noong una,
Akala niya na mamanikmata namang siya. Pero nung sipatin niyang maigi, doon nanggagaling na lamoy. Sa paa. Sa dalawang paa na nakalutaw. Putlang-putla o ano yung mga paa na yon. Tapos patay lahat ng kuko dahil naninitim ang mga ito. Talagang walang inaapaan yung mga paa na yon. Hanggang sa baba na mintuod ang nakikita niyo noon. Dahil naharanan ng bubungan ang pataas ng paa na yon. Magdugo talaga si Ken noon, Sir Seth, dahil sa bigla siyang naihi. Tapos, Sir, akma na niya salang gigisingin si na Lolo. Nang makita niya itong si Nene na nakaupo na, nakapinala, at nakapipig din banda sa kung saan nakita ni Tina mga pala yon. Paika-ika siyang yumapik tina Lolo at walang kaboses-boses na niyublog sila ni Lona. Nadising naman kaagad ang mga rito. Tinuro ni Ting kay Lolo at Lola ang mga paa na yon. At naabutan pa ito nila Lolo na umangat pa at humakbang pataas sa may bubuhan. Siya lamang bangon bihela noon. Binuksan nila yung inaw. Tapos si Lola, biglang akap dito kay Nene. Dito na rin ako nagisinggon, Sir Seth, papisiki ko. Pero hindi ako bumawon kaagad. Nakapingim lamang ako kay Lolo Lon. Habang pinupuk-puk-puk niya ng improvised ng sibat ang bawat parte ng bubong doon. Sinusundan niya ang bawat napakagaan na hakbang sa may bubungan. As in, sir, kitang-kita ko kung paano mag-bend ng konti ang mga pawid na yon. Tapos ikong si Nene, nakatingilan sa taas. Sabi ba naman ito, pawalan daw ng tawa yung babae na yon. Gusto umanong pumasok sa may bintana. Gusto daw siyang makita. Kaya danan na lamang yung sigaw ni Lolo noon na, huwag mo susubukan magpapika sa amin sa bintana, hayop ka. At aabutin ka talaga ng sibat to. Yung sibat pa nilo ni Lolo, dilagdaan niya yan ng ayon sa kanya merong lason. So ayon, tusok ng tusok si Lolo noon. Mga ilang minuto binapaikot-ikot lang nila ng sa may bubong. Ewan pa namin bakit hindi namin naisip noon na magsiga. Pati kasi kami nanides na sa padalaw noon. Dagdag mo pa yung hirap kaming kumilos noon. Pinahawak saglit ni Lolo kay Kiko yung sibat. Tapos ay umapep ito sa may upuan at kinuha yung bote sa taas ng aparador. Yung garapon na nakita namin na may buhok at papel. Inalog-alog yun ni Lolo tapos inilagay sa may tapat ng bintala. Binig na binig namin nun kung paano humiyaw yung minalang na yon. Tapos nawala ang mga yabag sa lubong. At yun namang ladasak ng putik sa may kaukuran. Pinilit kong sumilip noon sa may pader. Sobrang dilim sa labas pero nakasigurado akong meron akong naaninab na banawang pulang baga na kung hindi ako nagkakamani ay mga mata yon. Doon ito nakatayo sa may kangkuran. At sa isang kisap mata, nawala na namang ito. Matapos na ring mataot sa nilalang, si Nene naman nung kasunod naming kinatakutan, Sir Seth. Sinabi ba naman yun na babalik at babalik umano ang nilalang na yun? Lagi umanong sinasabi ng babae sa kanya na babalikan siya. Nung gabi din na yon, nagkwenta na si Dodo. Balik kami yung unang nakanan, Sir Seth, pero hindi labilaon. Like kwento din nila rito sa mga magulang namin. Bali yung mga magulang na namin yung nag-record ng kwento na ito. Kasi hindi namin masyadong maalala yung kwento ni Lolo nung gabi na yun. Gawa ng takot na kami. Tapos si Ken, todo linis pa para hindi magdubo yung ano niya. Pero yun nga, ikinuwento nila ito sa aming bilang babala na rin umano. Nagsimula daw yun ilang linggo ang lumipas nang mamatay yung asong nila. Ibig sabihin, wala nang nagbabantay o nagkakahon-kaway doon. Hindi nila alam kung saan nakatira yung babae na ito. Doon na rin ang sabi ng mundo gamot na gumamot ni Nene. Hindi nga daw tada doon yung gubagang bala. Pero malakas ang kutog ni Lolo noon. Na ang babaeng ito ay isa sa mga pasahero na dumuka noong nakaraang buwan ng doon sa may Banampasigan.
Sabi kasi, may mga buwaba daw doon. Ilang pump boat din daw yun. Tapos ayun niya. Bigla na lamang nagsilitawan sa lugar ang mga mukhang hindi na masyadong kilala. Galing umano ang mga ito sa kabilang isla. Kaya lang sabi ni Lolo, marami sila sa pump boat pero ang hindi nila maintindihan ay bakit yung babae kusunada si Nene. Baliw nangyari yung nagtasakit si Nene doon. Hindi naman umano nila inaabis sa paningin nila yung pinsan ko na ito. Maski si Nene, hindi naman nagkikwento kung paano na panapit sa kanyang babae. Pero nung pinapingnan namin na ito sa manggagamot, at sabi nito, wag na wag aalisin kay Nene yung habak na ginawa niya. Maghihintay lamang umano ang manggagamot na ito ng ilang araw bago makuha ang naisilid kay Nene. Tapos isang gabi noon, sa hindi mapaliwanag na dailan, para bang bigat na bigat ang mga mata nilang mag-asawa. Bigla na lamang silang pinawab ng antok at nakatulog noon. Pero siguro dala ng pagiging lolo. Napaiktad ito si Lolo Tomas nang biglang maisip ang apo niya. At sa maniwala man tayo sa hindi, kitang-kita nga noon kung paanong tumuwad sa bukas na bintana ang babae nito. Nagdanalit pumano ang mukha. Naninipin na namumula ang buong katawan. At pinahatak nito ang buhok ni Nene na para bang gusto nitong kunin palabas ng bintana. Na dahil sabak na binigay ng manggagamot, hindi nga magawa at para bang bigat na bigat siya dito. Bigla niya na lamang binitawan si Nene at tumalo nito nang makita niyang humugot si Lolo ng itang. At pagkalapag dito sa lupa, nawala na lamang ito na parang bula. Ilang araw silang nagtiis na bantayan si Nene hanggang sa ayun niya, bumalik muli yung manggagamot na ito. Para pangdalin ang kung tawagin sa probinsya namin ay pasok. Buo ito na himatak mula sa loob ng tiyan ni Nene. Na kapag nahinog na, ay siyang pwedeng maging rason na ikamatay ng bata at mapalipal ito ng katawan ng sabi. Napaka-imposible naman kasing gagawing aswang si Nene nung gawa ng napakabata pa nito. Paniguradong ulam o abutin ng pinsan namin sa kanya. Yung buhok na nakuha, hinati yon. Minaday sa magtahiwalay na garapon na merong likido at ugat-ugat na dinasalan. Tsaka papel na may isinulat na mga salita. Yung isa ibinaon sa lupa, yung isa para sa loob ng bahay. At dahil sa limitado lamang ang sakop ng mga dasal-laylay, posibleng makalapit pa rin ang nilalang na ito. Pero hindi makakapasok. Hindi din masabi ni Nene sa amin kung bakit amiga o kaibigan pa rin ang tawag niya sa babae, kahit na gusto siyang kumin. Sumunod na araw, pinulungan na naming si Lolo na pumunta sa tabing ilog para manguha ng mga makabuhay. Medyo sa likod na paper ng ballad kasi may labusan yun. Ay parang bakawan ba yung tawang dun tapos konting lakad pa may rupa na hiwalay na pupunta sa ilog. Humuha kami ng marami. Abot ng kaya naming buhati na hindi magdugo yung mga ano namin. Pinulupot namin yung lahat sa may bakod pati sa bintana at taas ng lababo. May mga gabi pa rin pagkatapos noon na bumubulong pa rin itong si Nene. Na ayon sa kanya, yung kaibigan niya, nasa kalsada na lamang daw. Ayaw tumawid sa may kangkungan. Para umano itong naiirita. Basta sabi namin kay Nene noon, kahit kailan, wag na siyang lalapit doon. Nung magsimula nang magtuyo yung mga sugat namin, dito na kami nagpaalam kay Lolo at Lola. Wala nang masyadong paika-ika noon pero hindi pa namin tayong mag-brief kasi nakakakilite. Si Ken ang unang nagkwento sa nangyari sa mga magulang niya. Ako hindi talaga umimik noon. Pero yun nga, matapos malaman ng mga magulang namin yon, kinamusta naman nila sina Lolo. Naikwento naman ni Lolo ang mga kinuwento niya sa amin. Naging maayos naman yung lahat pagkatapos noon. Matapos ang elementarya ni Nene, kinuha na siya ng mga magulang niya. Si Ken, nag-aral bilang civil engineer ng college.
Si Kiko naman electrical. Ako tumuloy ako sa agriculture pero nung sinwerte yung tatay ko sa trabaho, in-encourage niya ako na magbarko noon. Nakapangasawa ako ng Ilocana na hindi din ganun ka makapaniwala sa mga aswa. Pero kahit saan man kami makarating ng mga pinsan ko, sa tuwing magkikita-kita kami, lagi naming pinagkikwentuhan ito. At saka itong kwento pa lang ito, Sir Seth, ay alay namin sa alaalan ng yumao naming pinsan, na si Nene. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.